Part 15. Bahagyang napanganga si Stella nang buksan ng lalaki kanina ang walk-in closet. If the room was normal, well, the walk-in closet isn't. The closet was actually a door of an elevator. Silang apat, siya, si Phoebus, si Cyrus at Zion ay sumakay sa elevator. Nang paiwan naman ang lalaki kanina na sumama sa kanila. Lahat ay tahimik lang. Pinindot ni Zion ang saka sumara ang pintuan ng elevator. Kinakabahan ka ba? Kanina ka pa kasi tahimik, wika ni Phoebus. Nakakabingi kasi ang katahimikan nila. Hindi sanay si Phoebus. Nakakapanibago. Hindi naman. Bali walang sagot ni Stella. Ikaw, kinakabahan ka ba? Balik niyang tanong kay Phoebus. Worried maybe, sagot ni Phoebus. Hanggang doon lang ulit ang pag-uusap nila bago sila binalot ng katahimikan. Maya-maya pa'y tumunog ang elevator, hudyat na nasa destinasyon na sila. Pero bago sila tuluyang lumabas ay hinayla muna ni Phoebus ang asawa. Nakaramdam talaga siya na parang may binabalak na masama ang asawa. Hindi siya natatakot na baka kung ano ang gawin ni Stella. Alam niya kasing kaya ng asawa niya ang sarili nito pero hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala. Wife, promise me that you won't do anything. Walang akong gagawin, Phoebus, kung yan ang kinakatakot mo. Dagli ang tugon ni Stella. Tara na, gustong gusto ko ang makita ang pinakamamahal kong best friend, na pabuntong hininga na lang si Phoebus. Suda siya sa asawa. Alam niyang may binabalak ito. Unang naglakad si Stella sa kanila matapos na ituro ni Cyrus ang silid na kinaroroonan ng dalawang bihag nila. Nakakatakot si Stella, grabe. Zion shivers like he's having a goosebumps. Kanina pa pinanlalamigan ang batok ko. Nakakilabot. Para mo naman ginawa si Ms. Stella na horror characters, Kung makapanghilabot ka naman, para kang hindi lalaki. I also having a hunch that my wife will do something wicked. Advance prayer na lang talaga sa dalawa. Pakikisali pa ni Phoebus. Nawala ang atensyon ng tatlo at bumagal ang lakad nila. Hindi nila napansin ang pagmamadali ni Stella na pumasok sa silid kung saan nakagapos ang dalawa. Napatigil ang tatlo saka nagkatinginan at dali-dali tinakbo ang distansya ng silid dahil sa malakas na sigaw na kanilang narinig. Nang makaabot sila sa silid ay napanganga sila sa nadatnan. Natigil sila sa pintuan habang pinapanood si Stella na hawak ang buhok ni Vernes ba ang malakas itong sinasampal. Ouch! Aray! Tama! Stop! Daing ni Vernes sa bawat sampla ni Stella. Nagpatuloy sa pagsampal si Stella habang nagbibilang. Walang emosyon ang mukha nito. Hindi makapalag si Vernes dahil nakagapos ang dalawang kamay nito gamit ang kadena na konektado sa mga dingding. 6, 7, 8, 9, 10, bilang ni Stella sa bawal paglapat ng palad nito sa mukha ni Vernes. Tanging ang tunog lang mula sa mga sampal at daing ni Vernes ang tanging naririnig nila. Hindi makagalaw naman ang tatlong lalaki at nakatingin lang ito kay Stella. Banaag sa mga mukha nito ang pagkamangha at takot. That's my wife right there. Proud pa na sambit ni Phoebus habang nakamasid sa asawa. That's my girl. So badass. 16, 17, 18, 19. Patuloy na bilang ni Stella habang pinagsasampal ang kaliwang pisngi ni Vernes. Ang apat naman ay napangiwi tuwing dumadapo ang mabigat na palad ni Stella sa kawawang pisngi ni Vernes. Ang apat naman ay napangiwi tuwing dumadapo ang mabigat na palad ni Stella sa kawawang pisngi ni Vernes. Boss, hindi mo ba pipigilan si Stella? Damyugo na ang ilong at labi ni Vernes. Mahinang bulong ni Zion. Yeah, I really hate that bitch Vernes pero kawawa na siya, boss, segunda ni Cyrus. Baka ako ang masampal ng asawa ko kung pipigilan ko. Mamaya isipin niya na kinakampihan ko si Vernes kaya ko siya linapatigil, Parang bubuyog na nagbubulong-bulungan ang tatlo sa likod. Rinig iyon ni Stella pero hinayaan niya lang. Nag-focus lang siya sa goal. Ang sampalan si Vernes ng mga 100 lang naman. Kanina niya pa pinag-isipan kung ilang sampal ang ibibigay niya sa dalawa, Honyeta. Ang sakit kaya ng mga sampal nila sa akin dati. Muntik pa nga akong mabingi, Alam kong mabait ako pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mabait siya. Tulad na lang ngayon, hawak niya ang buhok ni Vernes at mahigpit iyong hinawakan saka tinagilid niya ng unti para malaya niyang masampal ito. Kanina pa Katie ang kamay niya. 50, 51,
52, 53. Patuloy na pagsampal ni Stella sa kaliwang pisngi ni Vernez. Dumyugo na ang mukha nito pero wala siyang pakialam. Focus lang siya sa goal niya, 100 na sampal. Patuloy lang siya hanggang naramdaman niya na bigla na lang may pumulupot na braso sa kanyang bewang at hinayla siya palayo kay Vernez. Dahil hawak ni Stella ang buhok ng bruha kaya nasali din ito sa paghila, "Stop it, wife." Pigil ni Phoebus. Nawalan na ng malay si Vernez. "Tigil ka muna." Doon lang binitawan ni Stella ang buhok ni Vernez kaya bumagasak ang walang malay nitong katawan sa sahig ng silid. Agad na sinuri ni Cyrus at Zion ang walang malay na si Vernez saka tumawag ng doktor para siguraduhin na buhay pa ang dalaga. Ang lala ng pisngi parang nasobrahan lang sa blush on, Mas pula pa sa hinog na kamatis ang mukha ng bruha, Kaya pala hindi na siya dumadaing. Stella stated, nonchalantly. Manghang tumitig sa kanya si Phoebus. "You didn't even notice that she fainted." Stella shake his head. "Hindi, Nakafocus lang kasi ako sa goal ko kaya hindi ko napansin." Laglag pa nga si Phoebus. "Goal? What goal?" Stella shrugged her shoulder. Ang masampal si Vernez ng 100 beses. Phoebus gaped at his wife with nonchalance. "Put angina. 100 sampal. Kaya pala nagbibilang ito kanina pa." Ponyeta. 63 na sampal pa lang iyon pero nawalan ng malay si Vernez. Tak talaga. Masama talagang galitin itong asawa niya. Kaya pala tahimik lang buong biyahe kasi may pagol-gol pa talaga itong nalalaman. Tumawag kayo ng Dr. Zion, para tingnan ang bruha na yan. Masamang damo yan kaya hindi la mamatay. Pasiga na utos ni Stella. Hihintayin ko lang magising ang babaeng bruha na yan saka kami magtabi continued. 15 minuto na ang nakakalipas pero hindi pa rin nagkamalay ang bruha na si Vernez. Nasa loob lang ito ng infirmary sa basement nila. The basement has its own clinic, cell, and weapon area. Kasalukuyan silang nasa infirmary din para hintayin magising si Vernez na buburyong na si Stella dahil hindi pa rin nagkakamalay si Vines. Ang sabi naman ng doktor na samuri dito ay okay naman na ang vital signs nito. Walang ibang komplikasyon kay bruha kundi ang pisngi nito. Kung kanina ay parang hinog na kamatis ang pisngi nito dahil sa pamumula, ngayon naman ay para na itong si Barney dahil kulay violet na. Medyo magana nga ang pisngi ni Vernez Pero kahit ganun, wala pa ring pakialam si Stella. Focus lang dapat siya sa goal. Focus lang sa goal. Does it still hurts? Nag-aalalang tanong ni Phoebus kay Stella habang minamasahe ang kanyang palad na ginawang panampal kanina. Look at your palm, baby. It's red. Namumula nga ang kanyang palad at namamanhid iyon pero wala siyang pakialam. Focus lang dapat sa goal. Wala dapat distractions. Hindi naman, wala nga akong nararamdaman, namamanhid. Parang hindi big deal na wika ni Stella sa kasinulyapan si Zion at Cyrus na tahimik lang na nakaupo sa couch katabi ng bed na kinauupuan nila Stella sa loob ng isang kwarto sa infirmary. Hindi pa rin ba nagigising ang bruha? Umiling ang dalawa nang hindi man lang nagsasalita. Napahikab na lang si Stella. Nakaka-bored naman. Hindi niya inaasahan na ganun pala kaina ang bruha na yun. Lakas lang talaga ng loob dati dahil nasa tabi ang pangit na Nico na yun. Speaking of which, nasaan na kaya ang pangit na si Nico? Kaya binalingan muli ni Stella ang asawa na ngayon ay nilalapatan na ng cold compressor ang kanyang palad mata mabawasan ang pamumula at pamamanhid. Nasaan nga pala si Nico Domingo, P? May atraso pa yon sa akin, Gusto ko sanang makaganti, panyate yung lalaking yun. He's now in deep hell buried 6 feet underground. Tugon ni Phoebus na parang hindi grabe ang ginawa kay Nico noon. Why you asked? Hindi na nagulat sa sinagot ni Phoebus si Stella. Lahat ng may atraso sa kanya ay babawian niya ngayon. Oh, may nakaligtaan si Stella. May 2 lang tao na hindi niya nababawian. Ang 2 tao na napapanaginipan niya dati na naghulog sa kanya sa isang bangin. Until now it was just a faceless woman. Hindi niya rin sinasabi kay Phoebus iyon dahil baka hindi naman totoo at tanging panaginip lang. Alam niyang hindi si Vernez at Jana ang humulag sa kanya, sigurado siya doon. Kung siguro ay makakaharap niya ulit ang 2 tao na yun ay baka niya maalala ng lubusan. Wala lang. Tugon ni Stella. Nga pala, P. Nahanap niyo na ba si Orion?
May gusto akong itanong sa kanya, kung sino ba ang nag-utos sa kanya? He's still a solving mystery to me that piqued Phoebus' interest, so he stared at his wife with arching brows. I am your husband, Stella. Why are you looking for him? Ako yung nandito, bakit ka pa maghahanap ng ibang lalaki? He said with the full bitterness on his voice. Nasa harap ka ng asawa mo, kung sino-sino yung hinahanap mong lalaki. Nakalabi pa nitong saad. Stella chuckles gracefully and asks, nagseselos ka ba? Me. Tinuro pa ni Phoebus ang sarili. Getting jealous of that boy. Tandang padamdam. Hell, no. Sino ba siya para pagselosan ko? Di hamak na mas gwapo naman ako dun, no. Lihim na napailing na lang si Stella. Hindi daw nagseselos pero grabe kung makasigaw. Hell, no, pa siyang nalalaman. Nagseselos naman talaga, hindi pa aminin. Stella grabbed his husband's face and rubbed it gently. Hubby, hindi mo na kailangan pagselosan si Orion. Ikaw naman ang mahal ko at pinakasalan. She assured his husband. Gusto ko lang siyang makita para matanong ko sa kanya tungkol kay Veron. Ang alam ko kasi ay wala ni isang personal document si Veron ni wala yang birth certificate. Stella felt sad. 6 na taon na si Veron pero wala pa din itong kahit anong mga papeles. Para itong kulurom. Malapit nang mag-aral si Veron. At gusto ko siyang angkinan, Pwede ba natin ampunan si Veron? Ayoko siyang ibigay pabalik kay Orion. Anak ko na siya at ayokong mawalay siya sa akin. Huminga ng malalim si Phoebus sa kahinalikan ng palad ng asawa na nasa kanyang pisngi. Of course, Veron is my son. He's part of the family now. Sang-ayon ni Phoebus kaya napahinga ng malalim si Stella. As for Orion, we are still looking for him. Pero isa lang ang sigurado kami, Orion is not an easy prey. Hindi basta-basta ang taong iyon. That's what Stella been thinking for. Para kasing isang misteryo si Orion. Sumusulpot tapos biglang mawawala. Pero alam niyang mabuting tao si Orion. Hindi naman kasi nito isasakripisyo ang sariling buhay para maligtas lang sila. Ang pinagtataka niya lang ay kung sino pa talaga si Orion. Hindi pa din ba gising ang bruha? Nababagot na tanong ni Stella. Akmang sisigot sana si Zion nang biglang may pernisok na lalaki na nakasuot ng doctor's lab sa silid kung nasaan sila. Good afternoon, Mr. Altaroza. The patient was fine as we speak. But we still have to monitor her because we are expecting that she might suffer brain hemorrhage because of previous head trauma she got. We did some CT scan on her and we found out that she had this healed crack on her frontal lobes. Imporma ng doktor sa kanila. We assume that maybe the patient was in violent environment before. Marami din kasi kaming nakita na mga belang buto sa kanya. Mga peklat na parang sinunog at tinahi sa buong katawan ng pasyente. Huminga ng malalim ang doktor. I suggest that we should restrain her from vigorous activity that can or might hurt her. Hindi nakasagot si Stella. Pati si Phoebus at dalawang unggoy ay natahimik din. Si Vernes. Bogbog dati pa. Phoebus who was with Vernes since high school didn't know it. Hindi niya alam na binubugbog pala si Vernes. They might be intimate with each other pero palagi nilang ginagawa iyon kapag patay ang ilaw. No, Phoebus realized it all. Pero di ba modelo siya? Paanong hindi nakikita ang mga peklat na iyon? Takang tanong ni Stella. She looks baffled. We assume that she might used some special cream to hide that scars, tugon ng doktor. Long silent enveloped them. Kahit na lumabas ang doktor ay hindi parent sila nakakabawi. Hindi nila inaasahan ang mga nalaman. They all know that Vernes grew up on caring and loving family. Hindi nila alam na biktima pala ng pang-aabuso si Vernes. Smith family was known in terms of casino businesses. Their family also was a lineage of models kaya naging modelo din si Vernes. Matuturing na perfect family ang pamilya na kinalakihan ni Vernes pero taliwas pala ito. That family has so much skeletals under their closets. Pero kahit ganun ang nakaraan ng dalaga hindi parent tama ang ginawa nito. Her past can't justify her mistakes. Marami naman tayong choices sa buhay, nasa sa tao lang kung gagawa sila ng mali at maghigant o kung gagawin ng tama para sa kapakanan ng sarili. Bamantong hininga si Stella, mukhang magiging utang lang muna ang 37 pa na sampal ni Vernes.
Pinatunog nito ang dila. Sayang naman. Mukhang hindi kami nagtatabi continued. Sayang talaga. Pasalamat lang talaga siya at mabait ako. Ang kanina pang tahimik na si Cyrus ay naglalakad loob na magsalita. You can still complete the 100 slap goal, Ms. Stella. Napabilang naman si Stella kay Cyrus. Kanino naman? Sa'yo. Gusto mong ikaw ang sumalo sa remaining 37 na sampal. Mabilis na umiling si Cyrus. Hell no. Bulalas nito sa kahinawakan agad ang pisngi. Hindi pa naman ako nasisiran ng bait para magpasample. So, sino ang sasali? Tumingin si Stella kay Zion. Ikaw, gusto mo din bang masampal? Parang bata na umiling si Zion habang nakangiwi. Mahal ko ang pisngi ko, Stella. Sayang ang derma ko kung masisira lang ang kagwapuhan ko. Si Jana, Ms. Stella. Wika ni Cyrus. And realization drawn Stella. Tumango ang dalaga. Great. Biglaan sabi ni Stella sa kangumisi. Muntik ko nang makalimutan ang best friend ko. Siya pala ang pinuntahan ko dito at hindi si Vernez. Tumayo si Stella. Nasaan ang silid ng best friend ko? Miss ko na kasi siya, Pero ang tatlo ay hindi kumbansido. Parang hindi naman kasi pagkagolek ang nasa mukha ni Stella At dahil best friend ko siya, 137 na sampal ang goal ko sa kanya. Dapat lang na siya ang sumalo sa utang na sampal ni Vernez, pinsan naman sila partners in crime pa nga Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang narating nila ang silid na kinaroroonan ni Jana. Nakita nilang tulog ito sa sahig habang nakagapos ang dalawang kamay sa likod gamit ang kadena na nakakonekta sa pader. Tumalim ang mata ni Stella. Hindi kita mapapatawad sa ginawa niya sa tatay ko, Jana. Naglakad papalapit si Stella sa kinaroroon ng sulok ng dating kaibigan. Nang nasa kotse pa siya, tinitimbang niya ang lahat. Pero ngayon na nakikita niya ang mukha ni Jana, Lisa lang ang tanging nasa isip. Ang mapaghiganti ang kanyang tatay. Habang tumatagal ang pagtitig niyang, nasusulasok siya sa pagmumukha nito. Unti-unting kumukulo ang kanyang dugo makita pa lang ang mukha nito. That day, she could still remember how Jana uttered those words to her. When she pleaded her crime. The exact evil grin, the taunting face. Lahat naalala ni Stella, kung gaano katapang si Jana sa araw na nagtapat ito na siya ang dahilan kung bakit maagang binawi sa kanya ang tatay niya. Kung bakit ngayon ay mag-isa na lang siya, kung bakit naghirap at nagluksa siya nang walang kasama. Why she suffered too much. Pinatid ni Stella ang tagiliran ng dating kaibigan. Ngayon na nakatitig siya ay wala na siyang nararamdaman na away dito. Trusting someone should really being thought thoroughly. Hindi madali ang magtiwala, kasi may mga taong akala mo ay tapat sa iyo, pero ang totoo ay pailalim lang pala kung tumira at sila pa ang nagiging dahilan kung bakit ka naghihirap. May mabuti ding naidulot ang pagkidnap sa kanya dahil naimulat ang mga mata para makita kung sino ang mga tunay sa kanya. Kung sino yung taong may totoong pagmamalasakit sa kanya. Gising na, best friend. Patid ni Stella kay Jana. May utang ka pa na kailangan bayaran. Gising na dahil maniningil ako ngayon. Unti-unting bumukas ang talukap ng mga mata ni Jana. At napasinghap naman ito nang makita siya sa kadali-daling umupo at umatras ng umatras hanggang damaykit ang likod nito sa pader ng kulungan kung nasaan sila. Stella takot at hindi makapaniwalang sambit ni Jana sa mababang boses pero sapat na iyon para marinig ni Stella. You're alive, how? Akala ko pipatay ka na. Pagak na tumawa si Stella sa kangumisi. Wala, malakas ako kay Lord, kaya andito ako ngayon sa harap mo, well and alive, para maningil ng utang. Nakita ni Stella ang takot na bumalatay sa mukha at mata ni Jana. Hindi naman ni Stella inaasahan ang sunod na ginawa ni Jana. Nabigla siya nang lumuhad si Jana sa harap niya habang nagmamakaawa sa kanya. Walang naging reaksyon si Stella. Dati, nasasaktan din siya tuwing nakikitang umiiyak si Jana, pero ngayon, nandidiri na siya, nakakasuka, nakakarindi ang boses nito. Bakit ba kasi ngayon niya lang nalaman na ganito pala ang totoong ugali ni Jana? Kaibigan, pagak na napangisi si Stella. Naging kaibigan ba talaga kita, Jana? Nagsimulang manikip ang dibdib ni Stella. Naglaro na naman sa utak niya ang sinabi nito noon. Kaibigan nga ba talaga tayo? Pinipigilan ni Stella ang maiyak. Nakatatak na sa isipan niya ang pinakamasakit siniyang alaala.
Ang araw ng pagkamatay ng kanyang tatay. Sa mismong harap ni Stella binawa ang buhay ng kanyang ama. Sinisisi niya pa ang sarili noon, kung sana hindi na lang sila nag-ensayo, kung sana hindi niya na lang ang tatay na mag-sparring sila. Siya kasi ang nag-aya sa ama niya noon para mag-practice sila ng martial arts dahil saktong day off ng ama at wala siyang pasok sa trabaho, di ba may kaibigan tayo? We used to sleep together, eat together, laugh together, sabay pa nga tayong namamasyal kasama si Tito Chris. Na pinatay mo, Jana. Malakas na sigaw ni Stella dahilan para may tikom ni Jana ang bibig nito. Kasama ka namin palagi mamasyal. Sabay tayo palagi kung kumain. Natutulog ka pa sa bahay kasama ang tatay ko na pinatay mo, Jana. Ang tatay ko na wala naman sala. Ang bait ng tatay ko, ngayon hindi na napigilan ni Stella ang luhang bumabadya sa mga mata. Sunod-sunod na tumulo ang mga butil ng tubig mula sa kanyang mata. Ang bait-bait ng tatay ko sa'yo, Jana. Anak na din ang turing ni tatay sa'yo, tuwing gumagawa yun ng merienda hindi pwedeng wala ka, hindi pwedeng hindi ka mabigyan, hindi pwede hindi ka kasali tapos ganun lang ang gagawin mo sa taong tunay na may malasakit sa'yo. Stella couldn't control herself. She burst out in so much anger. Inisang hakbang niya ang pagitan nila ni Jana at malakas na inumpog ang ulo nito sa pader. Agad na damyugo ang noo nitong tumama doon. Rinig sa buong silid ang daing at iyak ni Jana dahil sa sahig. Akmang iuumpog niya pa ulit yun nang may pumihil sa kanya. Bitawan mo ko, Phoebus. Bitawan mo ako. Ngayon na. Pilit na kinakalas ni Stella ang pagkakapulupot ng braso ni Phoebus sa kanyang bewang pero sadyang malakas ni Phoebus kaya hindi siya nagtagumpay. She's not worth your years, baby. Don't cry. Hindi iniiyakan ng mga ganyan tao. Wika ni Phoebus saka pinakalma ang asawa. She's not worthy, baby. Huwag mong bahiran ng maduming dugo ang magaganda mong palad. She killed my tatay. Parang sumbong na wika ni Stella. Siya ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako ngayon. Wala na ang tatay ko. Wala na akong karamay, Mag-isa na lang ako. You're not alone, Stella. Phoebus said it gently. Andito ako. Ang asawa mo. Hindi ka nag-iisa. Kasama ko kami palagi. Ako, ang dalawa nating anak, 4 na unggoy. Phoebus was trying to make Stella calm down. Andito kami. Hindi ka namin iiwan. We are family here. We are one. We are family. And a family sticks with each other. Phoebus hugged his wife. We are in this together, baby, hindi ka namin iiwan. Hinding hikata iiwan. I'll turn the world upside just to be with you till the last air I breathe. Phoebus just hugged his trembling wife. Nanginginig ang buong katawan ni Stella. Halo-halo ang nararamdaman nito. Habang si Stella ay patuloy na pinapakalma, si Jana naman ay parang naging asong ulol habang nakayakap sa binti ni Zion. Zion came to check if Jana was still alive, pero parang maling desisyon ang nagawa niya. Zion, mahal. Uuwi na ba tayo? Uuwi na tayo. Kukunin mo na ako dito. Parang timang na wika ni Jana. Hindi nito alintana ang sugat na tinamo sa ulo. Parang nasaron ito ang bait. Naghihintay na ang baby natin sa'yo. Look, tinuro pa ni Jana ang tiyan nitong flat. Malaki na ang umbok ng tiyan ko, malapit na natin makita ang baby natin. Zion, mahal, parang nawalan ng bait si Jana. She's behaving like an insane woman. Hindi na ito ang Jana na matapang. Si Kenzo lang naman ang huling nakausap nito noon bago magkaganito si Jana, kinabuksan noon ay parang baliw na si Jana pero minsan nakakusap naman ito ng matino. We should take her to infirmary. Mukhang nasaron na yan ng bait, pre. Masyado mo yatang ginalingan ng pang-aakit mo dyan kaya ayan, parang asong yulol na sunod ng sunod sa'yo. Ipinakita ni Zion ang gitnanvi daliri nito. Gago, tulungan mo na lang ako dito. Honyeta. Ang higpit ng kapit, daig pa ang galami ng pugita, kundi mamamatay kapag nauubusan to ng dugo. While Zion and Cyrus was struggling getting the tie on Jan's hand. Sana pala hindi niya natinanggal ang posas nito. On the other hand, Phoebus carried his wife on bridal style while walking down the alley of the basement. Iniwan nila and dalawa. You wanna go home? Maingat na tanong ni Phoebus. Ang mukha ni Stella na nakasiksik sa leeg ni Phoebus ay tumango. Stella suddenly felt drained.
Parang naubos ang lahat ng lakas niya. Hindi niya pa rin nagagawa ang goal niya pero pagod na siya. She's mentally and physically tired. Gusto kong bisitahin si Tatay, P. Gusto ko siyang puntahan. Pagod na wika ni Stella at mahigpit na yamakap sa leeg ni Phoebus. Gusto kong makita si Tatay. We will pupunta tayo bukas kay Tatay. Isasama natin ang dalawang anak natin. Lahat tayo. Stella felt warm by just sticking with Phoebus. Talagang si Phoebus ang kanyang pahinga. Kung dati ay sinasarili niya lang lahat ng problema, ngayon may sandalan na siya. She can be vulnerable as she could dahil may Phoebus na siyang handang dumamay sa kanya. Mahal kita, Phoebus. Stella said, all of the sudden, mahal na mahal kita. Phoebus kissed his tired wife. And I love you until the scientists measure the end of the universe. Ngayon araw ay dapat bibisita sina Phoebus sa puntod ng ama ni Stella pero hindi sila natuloy dahil biglang sumama ang pakiramdam ni Stella. She was stressed out lately that made her sick. Naghalo-halo na kasi ang isipin ni Stella kaya sumakit ang ulo nito. Papa P, ayos lang po ba si nanay ko? Nag-aalalang tanong ni Veron. Nasa may kusina sila ngayon at naghihintay sa almusal na niluluto ni Koa. Masuyong ngumiti si Phoebus. Maayos lang si Nanay Stella mo. Kailangan niya lang ng pahinga dahil pagod siya. Wika ni Phoebus sa pinindot ang tangkoli ng ilong ng dalawa bata na nakaupo sa ibabaw ng mesa, paarap sa kanya. Kaya kayong dalawa, be good okay. Mama Stella was sick. She needs rest. Why did Mama Stella got sick po, Daddy? Inosenteng tanong ni Andrew. Did Mama catch for because of you, Daddy? Naalala naman bigla ni Phoebus ang nangyari kahapon. Yeah, it was Daddy's fault. Nakakalagnat talaga ang pag-iisip ng sobra. Yes, psychological or emotional stress can lead to a temporary increase in body temperature. This phenomenon is known as stress-induced hyperthermia, where the body's response to emotional events can raise core body temperature for a short period. Malapit na akong matapos. Ko suddenly blurted. Hindi lang si Phoebus ang nag-aalala para kay Stella kundi lahat sila. She was in her weakest state. She's being vulnerable now. Kaya natatakot si Phoebus na lumabas ng bahay. Hindi na siyang muli pumapasok sa kumpanya nila. Ang secretary ng kanyang ama ang namamahala na ngayon sa Sovereign Empire. Pero pumapasok naman si Phoebus tuwing may importanteng meeting. My wife is my priority. Makapaghintay pa naman ang trabaho. Ako na po ang magpapakain po kay Andrew Papa P. Puntahan nyo na lang po si nanay baka gising na po siya. Presenta ni Veron na ikinagulat ni Phoebus. No, Kuya Veron. I can handle myself po. Magiliw din na sabay ni Andrew. I'm big boy na po. Big boy daw? Hindi mo nga mabuhad kanina ang short mo, eh. Pambabara naman kaagad ni Veron. Tawag ng tawag ka nga ng kuya kanina. Nagsimulang mag-usap ang dalawang bata na parang may edad na. Veron and Andrew has 1 year gap. 5 taon na si Veron at 3 taon naman si Andrew. Napalabi naman si Andrew. Kuya Veron, quiet lang po. Sabi ko sa'yo, secret lang natin iyon, eh. Mahinang natawa si Phoebus sa kaginulo ang buhok ang dalawa. He still can't believe that Veron and Andrew got along with each other. Parang aso't pusa kasi ito nang unang magkita ang dalawa tapos ngayon. They're like real brothers. Though, pusong babae si Veron pero nakikipaglaro pa rin ito kay Andrew. Tapos minsan naman si Andrew ang nakikilaro sa dollhouse at mga Barbie na binili ni Zion at Kenzo para kay Veron. Parang kuya na talaga si Veron. Okay, wika ni Phoebus. Dadalan ko na lang ng pagkain ng Mama Stella nyo. You two behave okay. Bili ni Phoebus sa dalawa. Yes po, Daddy. Opo, Papa. Magiliw na sagot ng dalawa. Talagang sabay pa nga sila. Kumuha naman si Phoebus ng almusal para sa asawa. Pangdalawa ng pagkain na hinanda niya dahil gusto niyang sabayan ang asawa. Maingat na binuksan ni Phoebus ang pintuan. Baka kasi tulog pa ang asawa at magising ito. Sobrang taas pa naman ng lagnat nito kagabi. Umabot ng 39 degrees Celsius. Ganon na lang ang gulat ni Phoebus nang makita ang asawa na gising na at humahagulgol ng iyak. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad. Inilapag niya ang food tray sa bedside table at mahigpit na yinakap ang asawa. Hey, why are you crying, mahal?
Malambing na wika ni Phoebus habang hinahagod ang likod ng asawa. Are you okay? You got nightmares. Please tell my wife. Nasasaktan ako kapag nakikita kang umiiyak. I can't bear to see you cry, my love. Phoebus carried his wife to say on his lap. He leaned down closer to bed's frame. Nasa bisig niya pa din ang asawa. Hindi na ito umiiyak pero panay ang sinok nito. Siya, now I'm here. I'm here. I am always at your side. Nahihirapan na wika ni Phoebus. Ayaw na ayaw niya talagang nakikitang umiiyak ang asawa. Parang pinipiga ang puso niya. Are you okay now? May masakit pa ba sa'yo? Should I call a doctor here or we go to hospital to check you up? Umiling si Stella sa kamahigpit na yamakap sa kanya. Hug me tight, please. And Phoebus did. He hugged his wife tightly with gentleness. He squeezed her wife closer to him. Long silence enveloped them. Pinapakiramdaman lang ni Phoebus ang bawat galaw ng asawa. Stella's breath became even, tanda na kalmado na ito. Doon lang nagsalita si Phoebus. You okay now? He questioned, carefully. Can I do something to ease you? Ayokong nakikitang nahihirapan. Mas sumiksik si Stella kay Phoebus. Stella placed half of her face on Phoebus' chest. Rinig ni Stella ang malakas na kalabog ng puso ni Phoebus. Grabe ang tibok ng puso ni Phoebus, parang tumakbo ng ilang kilometro. Mahinang tawag ni Stella pero sapat na iyon para marinig ni Phoebus. Tugon ni Phoebus habang sinusuklay ang buhok ng asawa gamit ang mga daliri. Mahal kita, Stella suddenly blurted out. And that caused a ruckus to Phoebus' nerve. He caught off guard. Hindi lang paro-paro ang nasa loob ng tiyan niya kundi buong panyat ang zoo. Nirendahan ni Phoebus ang pusong malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Tak naman talaga. Ayaw kumalma ng lintik niyang puso. Kung hindi ang nakaupo ang asawa sa hita niya ay baka tumambling na siya sa sobrang kilig. Nakakabakla. Nakakatanggal ng angas. Tumikim si Phoebus para pakalmayan ang sariling kilig na kilig bagi hinalikan ang tuktok ng ulo ni Stella. I love you was just an understatement on how much I am devoted to you, how I adore and admire you, my love. Destiny makes us cross our path and only death can separate us. Ang dami mong sinabi, wala naman akong maintindihan dahil English. Biro ni Stella. Of course she did understand what her husband just say. Sumisegue lang siya dahil kinilig din siya. Mahal din kita. Wika ni Phoebus sabay halakhak. Mahal na mahal kita, asawa ko. Stella felt warm. Kung kanina ay takot na takot siya dahil sa napanaginipan. Naibsan ang pagkabahala sa kanyang dibdib. Are you okay now? Pabahol na tanong ni Phoebus. Opo, sadyat ni Stella. Ngayon na nandito ka na, hindi na ako takot. I feel safe every time I am with you, hubby. Lahat ng hangin ni Phoebus sa katawan ay nagsialisa nang marinig ang tinawag ni Stella sa kanya. What did you call me? Nauutol na wika ni Phoebus. Did Stella gave me call signed? Uulitin mo nga, baka nabingi lang ako. Stella faced Phoebus. Air was being rubbed totally on Phoebus' chest. Pagto ang kanyang hininga dahil sa lapit ng mukha nilang dalawa ni Stella. Ilang pulgada lang ang distansya ng kanilang mga mukha at maglalapat na ang kanilang mga labi. Bakit ka naman nauutol dyan? Napapantas-tukuhan na tanong ni Stella. Tinawag lang kitang hubby, parang naging bati ka na dyan ah. Napalitan ng malakas na tili ang dalaga nang bigla na lang siyang nahiga no Phoebus sa kama at kinubanawan ito. Phoebus' eyes flickered with lust and desire as he stared at his wife's face intently. Call me that again, please, Phoebus plead. Call me that again. Si Stella naman ngayon ang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Hindi dahil sa lagnat niya kundi dahil sa posisyon nila ni Phoebus. Nararamdaman din ni Stella ang umbok ni Phoebus na dumidikit sa kanyang hita. Hubby, tugon ni Stella. Nagtitigan ang dalawa. Suddenly, the air became heavy. They both breathing heavily. Stella bit her lower lip. Napunta naman doon ang tingin ng binata sa kamahinang nagmura. Don't bite your lips like that, wife. Nahihirapan at paos nitong sabi. I've been celibate for 8 months. May lagnat ka pa ngayon at ayokong mabinat ka, let's make love, putol ni Stella. Do me, hubby? And Phoebus' patient snap.
Hindi niya na kayang pigilin ang kagustuhan maangkin ng asawa kaya sinunggaban niya kaagad ng halik ang asawa na agad naman nitong tinugon. Mas lalong uminit ang katawan ni Phoebus. Brace yourself, wife. Ikaw naman ang magbanayad ng 8 buwan kung pagkatigang. Halatang gigil na gigil ni Phoebus dahil pinagpapawisan na ito. Tanging ungol nilang dalawa at ingay mula sa nagsasalpukan nilang kasarian ang Tanjin maririnig sa buong silid. Habang ang kasama nila sa kusina ay masayang nang aalmusal, sin Phoebus at Stella naman ay abalang sumayaw sa ritmo ng kanilang pag-iisa. And truth to what Phoebus had said, hindi siya nito tinigilan. Hindi pa nga siya nakakabawi ng labasan siya ay muling umulos sa loob niya si Phoebus. Phoebus took her in different positions and places. Patalikod, patagilid, patayo, paupo, nakadapa lahat na gawa nila. Sa Cree, sa sahig, sa vanity table, sa walk-in closet kahit saan parte ng kwarto ay inangkin siya ni Phoebus. They make love until that sun sets. Mantakinyo, almusal sila nagsimulang magtalik, huminto lang sila nang makita nila na medyo dumidilim na ang labas. Kaya ang results kinaumagahan ay muntik pang may sugod sa hospital si Stella dahil inapoy ito ng lagnat at hindi may galaw ang buong katawan dahil sa labis na sakit. Kagagaling nga lang ni Stella sa lagnat dahil sa labis na pag-iisip at stress, ngayon ay nilanat na naman siya dahil sa pagtatalik nila ng asawa. Naka-bed rest na naman si Stella. Mukhang napuruhan talaga ito dahil ngumingiwi ito tuwing gumagalaw kahit nga sa pag-ihi ay kailangan pa siyang buhatin dahil hindi talaga kaya ng mga tuhod niya. Nanganggato ito tuwing sinusubukan ng dalaga na tumayo. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Stella. 2 araw na siyang hindi lumabas ng kanilang silid dahil hindi siya makalakad. Ayaw naman siyang lumabas na ganoon ang hitsura at magpakita sa mga bata. Para kasi siyang binugbog ng mga tambay sa kanto, sobrang sakit ng buong katawan niya. They're fine. Mahinang tugon ni Phoebus habang pinapakain siya ng hapunan. Napaliguan ko na sila. They're just playing Veron's new dollhouse. They're getting along pretty well. Nagtatakang tinitigan ni Stella ang asawa. Ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka dyan? Hindi ka ba masaya na magkasundo ang anak natin? I am happy of course, wika ni Phoebus. Happy daw pero parang may pinagdadaan ang mukha nito. Parang hindi ka naman happy, Huminga ng malalim si Phoebus bago inilapag ang pagkain sa side table. I'm sorry, he suddenly blurted out. Sorry. Para saan? Nalilitong tanong ni Stella habang nakatingin sa asawa na may malungkot at nag-aalalang mukha. It's my fault, why are you suffering like this? Kaya I'm sorry, nagsisisi ka ba dahil sa ginawa natin? Stella cut off Phoebus' words. What? Of course not. Masaya nga ako, masaya ka naman pala, Bakit ka nagsusorry? Wika ni Stella sa inis na boses. Parang pinagsisisihan mong nagtalik tayo, Hear me out, my wife. I didn't mean it that way. Si Phoebus gamit ang malambing na boses nito at hinalikan si Stella. I am feeling guilty not because we make love but because you can't walk and has a fever. I could have been gentle. Sana nagdahan-dahan na lang ako at mga 5 rounds lang dapat hindi 9 na oras. Bamantong hininga din si Stella. Para naman bago ito sayo. Hoy! Mr. Altaraza, pinapaalala ko lang sa iyo na palaging ganito ang kinahahantungan ko tuwing nagtatalik tayo. At saka, hindi bagay sa iyo ang maging gentle pagdating sa kama kaya huwag ka nang magpanggap dyan. Hindi tuloy napigilan ni Phoebus ang matawa. Parang nabawasan ang pag-aalala niya sa asawa. Mukhang okay naman na ito. Matabil na naman kasi ang dila. Muling pinakain ni Phoebus ang asawa pero kada obo niya ay hinahalikan niya si Stella. Postponed na naman ang pagbisita natin kay tatay bukas. Pahayag ni Phoebus. Sinubo ni Stella ang pagkain sa kutsara. Kaya nga, tugon ni Stella matapos lunukan ang pagkain. Isasabay ko na lang ang pagbisita kay tatay sa death anniversary nito. 2 linggo na lang naman. I'll officially ask your hand in marriage with your tatay. Uuwi din si daddy dito sa Pilipinas. Gusto niya din daw sumama sa pagbisita sa kaibigan. Hinaplos ni Stella ang pisngi ni Phoebus gamit ang hinlalaki. Mahal kita. Puno ng pagmamahal na sabi ni Stella. And again that caught Phoebus off guard. Hindi lat-aga lumipas ang epekto ni Stella sa kanyang puso. With all that love he had for his wife, Phoebus answered.
Mahal na mahal din kita hanggang sa dulo ng walang hanggan.